Good evening to each and everyone. Okay, this evening, we will continue sa atong pagtuon sa biblical prosperity. Ika-28 na ni mga igsoon. O naalang gihapon ta sa the book of Psalms. And the title of this message is The Prosperity of the Lord's Shepherd. The prosperity of the Lord's shepherd. Kung ang Ginoo ang imong shepherd, dapat naay biblical prosperity. So unsa man nga mga biblical prosperity makita nato mga igsoon tonight atong isgutan. Let's all stand, magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us another opportunity to learn about the book of Psalms. I pray, dear God, that you will allow us, O Lord, to understand every verses and its meaning according sa teaching sa Holy Spirit within us. I pray, Lord, that you will use me, empower me tonight sa pagwali sa imong pulong, Lord, nga ikaw gyud ang mahimaya ug matuboy tonight. And this is for your glory, Lord, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The book of Psalms, chapter 23. Ablihi inyong Bible diha dapit. Naata diha atong isgutan og balik, baguhay lang nagisguta sa Psalm 23 sa atong Thanksgiving. So Psalm 23 nagisgot gyud na siya unsa ka ngilngig ang atong Ginoo mga kaigsunan. Ug si kinsa gyud siya sa atong kinabuhi ug dapat mahibaw-an gyud nato mga igsoon. Kinsa di ay si Kristo sa atong kinabuhi? Who is God in our life? Because if we do not understand who God in our life is, si kinsa li atong saligan? Nungka ang Ginoo. Pero sa atong baba Ginoo, maluoy ra ang Ginoo. Pero asa ta nagpakaluoy? Sa tao. Mutubag ra ang Ginoo sa atong pagampo, pero ang kinsan tubag atong gihuwat sa tao. Di ba? Magampo ta sa Ginoo kay kanang mao may gitudlo sa atoa, pero diin jud ka nagkinasing-kasing og hangyo sa tao. Sige na, bro. Sige niyo, pero ang ampo na sa Ginoo, Lord, tabangi mi, Lord, na aming problema, Lord. Kanang hinaot pa, Lord, nga kanang imo ming providean, Lord. In Jesus' name, amen. Naman na. Pero pag hangyo na itong tao, bro, sige no, bro. Wala nagkit ko'y laing madaganan, bro. Sige no, bro. Ha? Kusog kita mo hangyo sa tao? Pero pag moampo ta sa Ginoo, ato lagi sulti. Di ba? Wala gyud naggikan sa atong kasing-kasing ba? Mura ang ampo, mura rin siya og kanang atong gibasa. O niya, walay meaning. Ato lagi sulti, bahala na ka, Lord. Di ba? So, dili siya maayo. Kung nailhan nimo ang Ginoo, lahi ang imong pagampo. Lahi ang imong pagbasa sa Bible. Lahi ang imong pagsabot. Lahi ang imong excitement to understand His will. Kay nga naman, because you are excited to do it. Mao na'y nakalahi. Kay sa tao nga ang iyang pag-ila sa Ginoo, wala lang. Mubasa man gyapon ka, kay mao may trend pag Christian ka. Pirmi magkapahinumduman. Pirmi magkapa kanang parisayton. So mapugos gyud ta, kinahanglan na gyud tay pundo niya pangutan-on tas devotional. So kinahanglan na gyud tay ikatubag. So para na lang anan dapita, but not really to do what God says. Kung unsay gimando sa Ginoo, dili na kana mo'y motive nato sa pagbasa. So, in other words, it is not God who shepherd you. It is you shepherding yourself. Ikaw may nag-shepherd sa imong kaugalingon. Lisod biya ni karnero, siya ra magbuot mga igsoon. Kay ang kanira bang karnero,
may pagkatanga ni sa kalibutan. Mao bitaw nga pag mag-inusara na ang karnero, sigurado. Pag makita na sa leon, pag makita na sa mga wolf, wa na, impas. Kay wa gyud na siya depensa by himself alone. Being alone. Wala siya ikapakigbatok, di pareha sa mga deer. Musukol man ang deer. Dinaganay mga igsoon, ambot lang. Basta makahunat lang ng deer. No, ang leon, di ka pa susahay. Mabita na pagkuhan, di na mudagan ng deer, niya mayo pa na siya, I dare you. Lumba na silang dagan. Usay, ang kanang leon, ang tiger, musurrender. Kaya nga naman, pagkapaspasa mo dagan mga igsoon. Pero ang kaning karnero in town, wa man, biktima honon man. Muna kita sa kalibutan. If we will be alone, walay nag-shepherd na to. Biktima honon kita sa sala. Muna, it will be very easy for us to accept sin in our life. Unya, makabantay na lang ta sa unahan, naguba na ta. So muna, delikado kayo kung dili ka magpa-shepherd sa Ginoo. O ang Ginoo, naghimo siya mga kaigsunan, og iyang paagi, naghimo siya church, gitagaan ka og shepherd, extension, para maoy mo, sulti ni mo, unsay gisulti sa atong tinuod nga shepherd. Muna gitagaan tag pastor. So muna ang tawag sa kuan, kanang magtumala sa simbahan, ang Ginoo gyud nagngalan ana, pastor. Pasabot na ng pastor, magbalantay. Hello? Pero kung babantayan ka sa pastor, malain man. Sabta na meaning. No? Nung ka nga ang mga shepherd, ay ang mga sheep, mo'y maghimantay sa iyang shepherd. Baliktad na. So, dili na siya mao. Ang mga sheep, maghuwat siya sa pagkaon nga ihatag sa shepherd. Alright? So, muna ito ang relasyon diri. Pero, ang tinuod yun nato nga shepherd should be God. Now, karon unsa may prosperity nga nagpaabot sa usa ka tawo nga gi-shepherd sa Ginoo. Number 1, provision and abundance. Usahay na may provision but not enough. Pero pag ang Ginoo mo imong shepherd, naa nang duha, provision, check. Abundance, check. Alright? So, kaning point emphasizes God's role as the ultimate provider, ensuring all needs are met. All needs good. So, kung magluto kag putsero, naagyod tanang Ricardo. Ingon na ba? Magluto kag inanunan, naagyod tanang Ricardo nga pampalami sa imong inanunan. Dili lang kay suka rag loya isda tapos. O di ba nay usahay ingon ana ra? Suka loya isda okay na oy. Pero nindot maguntong na agyud siya kumpleto gyud siya mga kaigsuonan. Una sa tanan, the quality of the fish. No? Bisan naman lang yellowfin, pagkalamia inanunan yellowfin. No? Kanang butangan og talong, butangag paliya, butangag sili, espada, pakapinag kutsilyo para mohangjod. No, butangag gamayng oil. O kalami mga kaigsuonan sa imong inanunan. Pag kumpleto ang rekado, mas mulami. Maunay giandam sa Ginoo nato. Kumpleto ang rekado sa panalangin. No? Ito pa, nakasabot mo sa pasabot na ko. Dili lang ba kay tagaan ka sa Ginoo para lang makatabok? Tagaan ka sa Ginoo para ma-enjoy. Abundant blessing, abundant life ang i-promise sa Ginoo. Ug siya lamang kung masaligan na gyud nimo ang Ginoo, it is only Him that can do na the
providing everything that we need. Kaya ang tao, ingnon man ka, o ako'y hatag gani, ikaw na'y mangitag pari sana. Amen? Ang kuyaw, palitan tigag sapatos, pero ang right raha, ikaw na mangitag left. Lisura, anak pangitao, noy? Psalm 23:1, unsay gingon sa Bible. The Lord is my shepherd. Tanawa, di ba na abundant? I shall not want. Shall, mga kaigsunan. Not only now, but your entire life. Kanang word nga shall, wala na'y period. No? Pag ingon bitaw ni MacArthur, I shall return. Wag yung period. No? Kung wa pa na ito namatay, mag-expect ya pa ito mo balik ito sa MacArthur. Pero namatay naman. Ang nakanindot, ang Ginoo nag-promise, di mamatay. I shall not want today, tomorrow, and the next day, and the next month, and the next year, and forever. I shall not want. The question is, do you believe? Kaya na diha ang question mark kasagaran. And that is why, nakadungog ka sa verse, nakabasa ka, makarecite pa ka, but your life, mga igsoon, wala nakit-i ang bersikulo. Nga naman, because ang imong belief system sa bersikulo, wala. Diha nagkulang, mga igsoon. Nindot na unta kayo ang capacity sa power sa Ginoo. Gisgutan ganina ni Brother Jemar, omnipotent God. All-powerful. Klaro kayong gisulti ni Christ, mga igsoon, all power is given to me in heaven and in earth. Maoy nagsugo na to. Maoy kuyog na to. Are you following? Kani, Book of Psalms man eh. No, wala pa man ni manifest si Christ in the flesh. Wala pa man siya naghatag siyang kinabuhi, pero naa na siya. He exists. O kani nga verse, mga kaigsunan, effective until today. Nga naman, God is the same yesterday, today, and forever. So naanay naka-experience. Si David naka-experience, atrasan pa na to, mga igsoon, si tanan ni Abraham, si Joshua, si Moses, si Joseph, daghan na kayo naka-experience sa pagkanindot sa Ginoo mo provide. Unya ra ba kung mo provide ang Ginoo, himuon ka nga extension sa panalangin ngadto sa uban. Tanawag unsay gibuhat si Ginoo kang Joseph. Gidaog-daog pero nakapasar man siya sa iyang attitude. Wala man siya kanabitang pagbaws. Wala man siya resentment sa iyang mga igsuon. Do wala sila ni tuog yun ni Joseph, pero si Joseph ni tuo magod si Ginoo. Ang Ginoo may iyang gipag-guide niya. Ang Ginoo may iyang gipa-shepherd niya. And that is why bisag imposible kaayo laliman ka kamo tanan mo yukbo mo nako mo na inaas kong damgo. Mo may giingon si Ginoo. Saon man na di nila madawat hasta iyang amahan wa kadawat mga igsoon. Pero unsaon taman ang Ginoo man mo'y nag-ingon. So mo na anything that God says, nakanindot magod karon kay written word na. Dili na nato kinahanglan pangitaon diha og asa-asa mga igsoon na written word na. Mo bitaw diri gigubot sa yawa ang Bible. Diri sa Bible magigubot niya daghan na kayong translation. Mo na ang mga Kristohanon karon mahurot na ang oras pagdepensa sa King James. Mao na lang na unod sa ilang mga ilang mga istorya. Nagsige na nagdepensa sa King James. King James. Tinuod man na mga kaigsunan, we use King James because mao gyud siya ang preserved gyud nga pulong sa Ginoo. In an English kanang language, no? In an English language. So makasalig ta ba nga na-preserve gyud ang pulong sa Ginoo. Pero kung diha na lang ta, sige na lang ta og depensa nga King James. Unya sige na lang ta kuan hurot atong oras mga igsoon, pagdepensa ang mensahe wa na puros na lang ta King James.
Asa naman si Christ? Si James na lang atong gisgutan. What about King Jesus? Siya gyud, the Word. Dili ang translation. Di ba? Di man tamutuan ang uban nga translation kay kung ato nang basahon gyud wa mo gyud lami. Di ba? Kung sa Choco pa na katna nang baratuhon ba? Way lami gyud. Di siya di nimo matilawan gyud ba og sa kape pa na di na brood. 3 in 1 na. No? Kuha na kanang way ayo nga kape. Dili gyud siya tinuod ba? Ang King James tinuod mo na makabasa ka, makuan gyud nimo, ma-absorb gyud nimo ba the power of God. Di ba? Pero mao lagi ang atong sigurohon wala ta gi-shepherd ni King James, gi-shepherd ta sa Ginoo. Kaya atong dagway puro sila King James. King James. Wala nataan na basaag nataan ni mga igsoon. We are defending the Bible. The Bible should defend us. Mao na nga dapat kanang dili kitay mo shield sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mo'y atong shield. Kay diha tagi shepherd sa Ginoo mga kaigsuonan. 2 Corinthians 9:8 unsa may gi-promise sa Ginoo diri regarding sa pag-provide sa ato panginahanglan. According to the Bible mga igsoon, 2 Corinthians 9:8. Ingon sa Bible, and God, nga may ni-promise nga kung ako imong shepherd, mao ni, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Promise sa atong shepherd, mga igsoon. So kung mutuot niya, Lord, shepherd me, ikaw mo'y mo dumala nako, Lord. Ikay gamit sa akong kinabuhi. Tudloi ko, giyahi ko. Pero mga kaigsunan, bantayan na to ang verse. Ang panalangin sa Ginoo, mo'y mo tuklod nimo to do good. Kung unsa maganina ni abot nimo nga mga treasures, mga earthly treasures, mga kaigsunan, nga wala nakapush nimo to be good, that must be from the devil. Nganong wa man kakakita sa purpose. Nganong wala magkakita sa reason. Nganong wa magkakapasalamat in the first place sa Ginoo. Di ba? Mo na iyatang itudluan mga igsoon. If you want God to be your shepherd, when He entrust you material things, no? Finances, diha jud ka magsugod sa pag-recognize, Lord, thank you. And how can you say thanks to God regarding sa atong finances nga madawat sa Ginoo? By acknowledging Him. How can we acknowledge Him? By not robbing Him. It is simply telling the Lord, ikaw ang tagiya ang tanan, Lord. Imo gyud ni tanan. Kung wala ninimo gitugyan ako, dili nako maangkon. Ikaw gud mo ni trabaho, ikaw mo'y naghago, mga kaigsuonan, pero di magud nimo pwede wag tangon ang Ginoo sa equation, mga igsoon, kay siya may tag-iya sa imong kinabuhi, siya naghatag nimog hangin, siya ay nagpalihok ana imong baga, mga kaigsuonan, musuyop naghangin, siya ay nagpalihok sa imong heart nga nagpump og dugo, mga kaigsuonan. Di man ikay nagpakuan ana, wa magitay kalibutan kanon sana muhunong. Di ba? Usahay magani kini atong kasing-kasing murag muhunong makuyawan to oy. Naabatay capacity to make it beat again? Wala, ito na iana-ana, pamasin ba? But God, He can. No? Actually, siya yung nagkupot sa atong kasing-kasing mga igsoon. Muna, kung di na ito ihatag sa Ginoo atong kasing-kasing, kaya mo yun ay kanamura ba og manubela sa ato ang kinabuhi ba? Kani atong kasing-kasing, mo na yung manubela, not the heart that pump the blood, but the heart in our soul. Mao na siya manubela sa atong kinabuhi. Diha nimo padraybon ang Ginoo, siya ang ipa-shepherd nimo igsoon. Amen. Believe in Him.
He knows how to command the blessing to come to you because He is able. Kita, disabled ta. But God is able to make all abundant life, all grace abound toward you. Walay kulang nga panalangin. Abundant nga panalangin. Ikapasa ngadto sa generation nga panalangin. Mao nay gi-promise sa Ginoo. Not only that, number 2, peace and restoration. Peace and restoration. Diri sa kalibutan mga igsoon, na magyud nay mukulata sa atong kinabuhi, nakasabot ana, gubat man eh. Once nga ikaw nalusot na aning kalibutan na, you are facing battle. Sugod pa pagka-infant, lahi ang gubat sa dihang infant pa. Amo na'y pinakaluoy mga igsoon, kay kung mapasagdan yun na, makita ta mga infant, panglabay nga ito sa kabungangan, ibilin sa CR, no? Luoy kayo, defenseless. Di ba? Mao nang kinahanglan, responsible parenting gyud ang mahatag nato sa mga baby, kay wa gyud na sila'y bout sa kalibutan mga igsoon. Hangtod na magdako, lain-lain nga level nga struggle. Pag mahimo na sila og mga youth, mga igsoon, lahi sa nilang struggle. Ang ilang struggle is inclining to the world. Kay gusto silang maguba, ingon ana ang mga batanon. That's the common denominator of kanang sa mga youth. Gusto silang ngadto sa kalibutan kay mo may lingaw good. Di ba? What can make you happy in this world? Dakog tendency, it will destroy you. Di ba? Ingon ana pero mo ilang kuan mo na sila mamatay mga kaigsunan kung mawagtangan sila og access ngadto sa kalibutan. Pero wa sila kay baw. Mo nilahi gubat. Pag abot na dito sa kuana, adult na, nilapas na siya sa adolescence, dito pa siya kasabot. Nagkahanda din akong failure sa akong pagka batanon. No? Dito na siya nakasabot. Unya, pag abot na niya dito, guba na siya. Pahak na iyang kinabuhi. Daghan na siya baggages gidala tungod sa mga mistakes nga wa siya naminaw sa dihang under pa siya sa authority sa iyang parents. Mao na daghan na to makita ang mga bata karon naa na naglibod suroy sa kadalanan mga igsoon, wala na'y future. Gano man, na-miss nila ang shield nga gihatag sa Ginoo nila to protect them. Amo na, pag ang young people, God is your shepherd, you will recognize the extension, mga authorities nga gihatag sa Ginoo nimo in order that God can guide you. Pero imo nang hinay-hinayon og panglangkat sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, it means you don't believe in God. Wa ka nituo sa Ginoo nga ang imong parents mauna ang gipa-shepherd sa Ginoo nimo. Ang imong pastor mo'y gipa-shepherd sa imo. Ang imong teacher mo'y gipa-shepherd sa imo. Ug kanang tanan di gyud kaganahan. Kay nga naman, kanang tanan nga gipang-assign sa Ginoo sa imong kinabuhi are teaching you how to be good. O boring. Boring ang mahimong good. Anang mga idara. Kay ang naa silang unahuna is to fulfill the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. O, kabantay mo na mga batanon karon, murag kaya na nila ba, no? Pero imong tinud-o na mga kaigsunan, luka pa. It won't last a day. Luka pa na. Di ba? Pero nindot kaayo kung ang Ginoo mo imuhang ipa-shepherd nimo mga igsoon sa imong kaugalingon. Kani nga points, it highlights the peace, rest, and spiritual rejuvenation that comes from following the Lord. Alright? So, peace, mahatag sa Ginoo. Rest, mahatag sa Ginoo. Kapoy ang kinabuhi mga kaigsunan. O kaning spiritual rejuvenation, ang pasabot ana, rebirth o renewal. Diha ta gisugdan sa Ginoo mga igsoon. Sa Old Testament wala pa may rebirth. Pero pag abot na sa New Testament, church age mga kaigsuonan, naa na ang rebirth.
Sa dihang gidawat nimo si Christ, you are born again. So na-rebirth ka. Unya karon giingnan ta sa Ginoo, you need to renew your kanang spiritual life. Dapat i-renew gyud na nimo. So sa may kalainan sa renewal sa una og renewal karon, why kalainan mga igsoon? We use the word of God. Sa Old Testament, you should listen to the prophet. Sa New Testament, you should listen to your pastor. You should read the Bible. It is written. Sa una kay kinahanglan mangita jud kag propeta kay mo'y tagaan sa Ginoo sa iyang pulong. Mangutana jud ka sa prophet. Mao na ang mga hari sa una nga nituo sa Ginoo, ipapangita gyud ang mga prophet kay naa sila'y gusto ipangutana. Importante kayo ang prophet nila. Makapangasaba guning prophet og hari. Karon, ang pastor na kasabaan sa mga membro. Directly and indirectly. Nawala na ang kuan. Ang kanabitong authority, ang sense of kanang understanding mga igsoon, the authority that God gives to His man. So, mo na nga man na-misguided ang mga tao. Karong panahon na tan-aw nimo mga igsoon, iyahay na lagpaningkamot ang mga Kristohanon. Wala na gyud nila nakita nga naa sila pastor to guide them. Ang pastor mura na lang kauban nila mga kaigsunan kanang pantay-pantay na ta kay ngano man kuan na ta karon, practical na ta karon. Tungod kay daghan kay mga simbahan pero it is not new. According sa Ecclesiastes, there's nothing new under the sun. Kung karon daghan mga churches lain-lain mga igsoon mas daghang sayop. Nagtumo sa unawa sad. Di ba nanay false prophet, false teachers? Naanay mga kanang nagsulti mga satanic people na ana. Di ba? Hagbay ra na oy. Muna idyog ing nga ayahay to sa una pastor kay di ayahay oy. Naliman ka pila ray ni sunod ni Christ mga kaigsunan nagtibuag nagbungkag sila tanan sa dihang gidakop na si Christ. Nangawala tanan. Di ba? Bisag ang mga apostoles gani si Peter naning kamot siya nga dili. Pero giingnan siya sa Ginoo. Siya jud gisiguro og sulti sa Ginoo kay may pagka-stubborn man is Peter. Biyaan sa kunin mo dong. Wabot ang panahon. Siya nga, Lord, never. Wag ako. Siya may una anak kanang wag ako siya man. Not me, Lord, not me. No. Sila mamiya nimo but not me. Pero unsay nahitabo, siya kuan gyud, giklaruhan gyud og ayo. Bata ray ni recognize niya. No. Wag isa ningon sa bata, wag ang gina niya bata, wag ako. Hindi ako. Wala oy. Di gyud nimo makuan, dili nimo ma-question ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Bisag kung saon pa natog tuis, ang pulong sa Ginoo mahitabo. Mo na kay mahitabo man gyud ni siya, tuhuin na lang. Tumana na lang. Ikinabuhi na lang. Kay para makita nimo ang nindot nga resulta, dili badlong, dili kasaba, dili bunal, kundi panalangin ang imong makuha. Peace and restoration. Remember ha, you cannot perfect your life here on earth. Di yun mo ma-perfect. So naagi panahon nga maig-an jud ka sa udyong ni Satanas mga kaigsunan. Naagi panahon nga maluya ka, naay panahon ma-discourage ka. Ayaw gyud mo ka, ayaw og kuan na imong una-una nga muhukom din ka sa imong Kristohanon nga kauban kay ngano man naigo siya sa pana ni Satanas. Ayaw jud ingon ana mga igsoon nga kanang dili na siya normal. Maigo gyud ta. Mabitaw ningon ang Ginoo nga pag naakay nakita na igo, i-encourage kay basig ikaw na pud sunod na ang udyong ba nagpaduong na sa imuha. At least na-revive nimo siya, ikaw na pud naigo, i-revive sad kaniya. Ingon ana ba mo na itudlo sa Ginoo nato because we cannot really say nga may kay kumusagang. Grabe ang akong taming akong pagtuob. Kung imo nang kuanon lupig titinyo man eh. Likon kay kong pagtuo. Di ba? Musangka ko ni sa taming ni Captain America. Tanawa ra ka? Mga igsoon, sa musugot kag sa dili, naagi panahon, ma-lower nimo imong guard. Maigo jud ka.
Now, kung dili ka mutuman sa Ginoo, kay nagpakamaing laki jud ka, apit tinadaghana di ang pana naigo sa imo ha. No? Dili na ka ka-imagine unsa na kadaghana mga igsoon kay wa na kang kabantay ang pride na nimo nagkontrol sa imuhang kinabuhi. So mo na dapat atog yuning kanang tagaan og pansin mga igsoon. Ang kanang gi-promise sa Ginoo naay kalinaw, naay paglig-on, pagbag-o, restoration. In Psalm 23:2-3. Psalm 23:2-3. Ingon's Bible, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. So ngano naa may portion sa provision sa Ginoo nga ingon ana? Because God knows, following God makes us tired physically. But inwardly, there is joy. Kapoy mangyud ang mga lagad mga igsoon. Kapoy mangyud ang kanang musunod ka sa kabubuton sa Ginoo. Kapoy physically, mga igsoon, emotionally, kapoy siya. Mao na ang Ginoo naa siya'y pakapin nga panalangin nga restoration. Iya tang ipadaplin diha. Laliman ka na, nangalagad ka, pressured na ka, naana kay spiritual battle guni. Kabantay ka kanang mga magwali, mga kaigsunan, ikaw magwali ana kapoy kay lawas. Nga naman, it is a spiritual battle. Kailang magsulwining ka, nagbaktas pa ka, pagkahuman nagkuan pa ka, nakigbugno pa ka sa gahom sa yawa mga kaigsunan kay imong giilog ang kalag nga iyang gikuptan. That is a battle. A war that you cannot see with your eyes. Pero in reality, there is a spiritual battle nga nahitabo sa dihang nagsulwining ka. Karon, perting kapuyan nimo. O lalimad ka, nyawa pa jud kay pagkaon. Di ka maluya na. O niya, wakay pamliti, baktason na yun mo yun. Di ba? Under the sun. Di ba kapuyon tana? Amen. Inwardly and outwardly, we will be tired. Pero kung ang Ginoo may imong shepherd, wa ka nagpataka-taka na ditong attacks gubat mga kaigsuonan, nagpa-shepherd ka sa Ginoo, mauni ang buhaton nimo. He maketh me to lie down in green pastures. Giaway lagi ko, pero pag uli na ko, nakapa-aircon man ko. Nakapangapi man ko. Di ba? Nakapapislit man ko sa kong luyo. Apoy kaayo. Nindot man ang imong kinabuhi. Because you are well provided by God. Mo nang wa joy pagkaluya mga kaigsunan. Ha? He leadeth me beside the still waters. Wala ka saag sa yawa nga naalagi makita ang tubig pero muagas lag kadyot murag MC muagas kadyot wag tang dayon mo man ilang meaning ana. Nya mura na bag na tinuod sa mga subdivision ba? No, excuse me po, MCWD. Mamo, agas ka dali. Murag malingla ka ba nga, uy, naikuan diri, naitubod diri. Pero asa ka dadon sa Ginoo kung siya mo guide nimo? Adto ka dadon sa busay. Naay mga tubo dito. Hantod karon naa pa, existing pa. Naay mga tubo dito nga mangsiwil kilid sa daan, mga igsoon, pero ang uban, murag wa na nako nakiti. Pero naa pa gyud gihapon magpundok mga tao dito kay maghakot walay sira-sira mga igsoon kay ang tubig gatubod. Dili mahurot. No? Kay perting daghana kabaw baka dito nagligo. Mangihi man gyud na. Dili ay gikan gito siya sa tubod gyud. God's provision. Diha ka ibutang sa Ginoo mga kaigsunan. Stress-free. O, di ba? Ya, diri sa syudad, hasta tubig mga igsoon. Kung di mo mapalit, di mo abot. But God will lead us ngadto sa tubig nga di na nimo gukdon. Pero ang mga Kristohanon, pag dili Ginoo may shepherd nimo,
Magsige kag gukod sa tubig yun. Kaning tubig, it symbolize also finances. Dili stable ba? Usay na usay wa. Unya muagas ka jud nya wa dayon kay ngano man. Muagas ra siya kada 15 og 30, 5 og 20, mura na ting agas. Unya di pa gyud anak kadaghan. Muagas sila kadyot. Mura kag tuwa sa kanang Middle East mga kaigsunan nga nagrasyon og tubig or sa Africa nga lisod kaayo ang pagkaon ba kanang rasyon ba. Ingana gyud ang itsura sa mga Kristiyanon. Di na nimo makita kay ngano man. Once nga makuptan na imong kwarta, daghan mapaliton nun, diha magkamalingaw. Muna nakapait kay ang imong kalingawan pag yun, pagpamalit. Murag pawa sa imong kakapoy ba? No, mag-shopping din ka, daghan mag-ukay-ukayan na ron karong panahon na. So daghan na kaayong kang mapalit. O di ba? So lingaw na kaayo ang kinabuhi, nakalimot ka nga muabot ang sunod nga bagsak murag after 15 days pa. So sa usa ka adlaw, dako na kay pahak sa imong sweldo. O niya laliman ka wa pa na-approve ang 200, imo nagiplanuhan unsaon nimo? Wa pa na na-approve ha? Na nakay plano pag mo increase na akong sweldo kay maunan ni akong buhaton on tan-awa na nakay planong gastuhan. Wa pa gani. Wala nagiyahan sa Ginoo. Pag ang Ginoo mogiya nimo mga igsoon, abundant life. Naa kay kalinaw, naa kay rejuvenation sa imuhang soul and also sa imuhang physical. No, tagaan jud ka sa Ginoo pahulay mga kaigsunan. In verse number 3, He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. So outwardly, provided ka sa Ginoo, mga kaigsunan. Inwardly, provided ka sa Ginoo. Kaya mo unsay makakapoy na to, kaning sige ta kasuko. Very tiring. Diha kapoy kang kinabuhi, mga kaigsunan. Inon ta mo, mas matiguang kag dali kung magsigi kag kasuko. Pero i-take lightly lang nimo ang mga pangitabo, mga kaigsunan. Mag-goal ka, goal. Unya pagkahuman, mana. Di kay, goal ka niya, hagulgol pa. Hagulgol. Nya, mag-imot-imot pa. Sige, hilak. Hindi maimot, muta-muta po. Kay, sunod anang imot-imot, muta-muta man. Kapoy sa lawas, mga igsoon. Pero kung ang Ginoo imong shepherd, naman kay kasumbungan. Naamang kay kasangatan sa imuhang kaguol, kay niyon ang Ginoo, cast your burden unto me. Unya, niyon ang Ginoo, and I will give you rest, not rest in peace. But God will give you rest. Ingon din siya, pasalig niya, my yoke is easy and my burden is light. O di, ayahay kayo. Physically, papahulayon tas Ginoo. Spiritually, inwardly, papahulayon tas Ginoo. Kay, insaktuhon niya atong attitude. Kay kaning sige tag kasuko, sige ta og kanang pagpakasala, mga kaigsunan, makapaluya man na sa atong Christian life. Unya kita driven by the Spirit man ta. Spiritual life na to, dako magkay kahimuan sa atong physical life sad. So kung backslider ka, di jud ka malipayon. Kung backslider ka, layo ka sa panalangin. So dili nindot ang imong kinabuhi. Nagsugod na siya spiritually. Amo na kinahanglan ang atong spirit naa sa rejuvenation sad. Kay pan kasabot ta, abi nato aturan dagway sa atong lawas ang atong i-rejuvenate naurag yun. Muna hala daghana nang gi-apply sa imong apping. Pero ang imong mga inward part, wa gyud kay giinom nga supplement para mokumbati dito sa ilawom. Ang imo ra gyud ang panit ra gyud nimo sa dagway nimo kay ang uban madara man nagtabon ang naong lisod tabunan. Di ba? Pwede naman na nimo mag long sleeve ka kay mga kuan na day diri pantal-pantal na ba kanang wa gyud ka atima pero ang naong nimo imo ginang hala pahiran tapalan pintalan. Di ba? Daghang kay gasto. Oh, mga babay ba?
Wala ba sila nag-amen? Ingon na, rejuvenation, abi na to, naungra. The whole being, the whole body, mga kaigsunan, inside and out, dapat na atay rejuvenation, gikan sa Ginoo, mga igsoon. Amen? So, look at Isaiah 40:31. Tanawag kung ma-rejuvenate ka sa Ginoo. Ang renewal sa strength, mga kaigsunan. Ug ang sekreto para ma-renew atong strength. Isaiah 40:31. But they, no, dili tanan ha, ang kanilang they. So, kinsa maning they? They that wait upon the Lord. They that wait upon the Lord. Ngano nagpaabot man sila sa Ginoo? Because the Lord is my shepherd. If God is your shepherd, you should wait. Dili nimo unhan ang Ginoo. Nya pagkaman mayulay ka, Lord, naara ko diri, tabang ako. Ngano nabot man ka diha dong? Wa man ko nag-ingon anak ka diha. Mao ni ang kisipyat sa mga tao. Mag-una ta, unya magampo dayon ta, patabang tas Ginoo. Nganong di naman ka maghuwat usa sa Ginoo? Lord, ready nako, asa man ta. Di ba? So katong kamao mo paabot, katong kamao muhuwat sa Ginoo. In other words, imong gi-consider ang Ginoo nga imong shepherd, gipaabot gyud nimo siya. Unsay buhaton sa Ginoo nimo? Shall renew their strength. Mao nay primero. They shall mount up with wings as eagles. Kaya may mga problem. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Pagkanindutas kinabuhi. If God is my shepherd, rejuvenation. There is peace and restoration. Hallelujah. Naay mga kaaway, pero i-restore ka sa Ginoo. Ninduta ano Mo ni pareha sa kyanan ba? Kung insured na, ma-restore yun na. No? Depende lang na sa imong insurance kung kugihan o tapulan. Pero, maobliga mo yun ng insurance company, ma-restore yun na imo sa kyanan. Insured. Kita, dapat insured yun ta sa Ginoo. Kay siya man yun nag-offer na to og security mga kaigsuonan. So, kanang peace o restoration, dito na sa Ginoo isalig ang tanan. Nakasabot ta? Ikatulo, protection and assurance. Protection and assurance describes God's protection through life's darkest moment and the assurance of His continual blessing and eternal presence. Bisan naas tunga-tunga sa bagyo, makapalusot gihapon ang Ginoo sa iyang provision. Mao na nakanindot. No? Naadili lang kay maprovidean ka, maproteksyonan pa ka. Unya, gi-assured pa ka. Murag di na mo ganahan. Murag mo og kanang mao ba? Sige, ato nang huna-hunaon. Ako na nang sugod karon, ako na nang i-consider. Murag ana inyong dagway ba? Dapat dili na mag-consider pa ka. Go na. Di ba? O sa pa may gipaabot. Psalm 23, 4-6. Balik ta sa Psalm. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death. Grabe na nga problema. I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Mga nagingon ako ba, usahay makalusot yun ng pana ni Satanas, mga kaigsunan. Pero sa dihang may tabo na sa imong kinabuhi, nabugatan ka ba? Bugat kaya problema. Ingon ang Ginoo, naamay mo comfort nimo. Thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Representing the word of God and the message of God. Maunay mo comfort na to. Makabantay ka mga kaigsunan, usa ka mensahe gihatag sa Ginoo, ang mga taong naminaw nga mga anak niya managlahig problema, mamitanan. Mao na ko naay kanang nakita nimo la naigo si brother ay tanan hindi na imo ana ayo
pasag dito siya. Kay nay imo, ang imo may kuan basig di nakakuha sa imo noon. Kay si kag bantay nga tuan na. Amen. Ha, preach on, pastor. Pinag-ikay may ego, ako naman sad ni. O dapat kuan na kanang where's mine? Di ba? Ang imina nimo kanang ikaw igo. Amen. Bullseye, Lord. Bullseye. Dili kay ang imong iminan kay naigo imong tapad. Di ba? Unya, husband and wife nagtapad. Sila may nakahibaw gyud sa ilang mga kasipanan sa kinabuhi magsinikhanay. Amen. No? Ikaw ba'y magikan og dako ka simbahan? Nagkakikam kita ano ay? Ang uban mga asawa mo hanap gyud na. Ayaw, ang bantayan nimo imo. Amen. Okay, igo na kong bana, Lord, ang ako di ay Lord. Badlo nga pod ko. Kay basig, naapod ko sa iyo ba, sigurado na agyod. Pero si kaghuwat nga, Lord, akong bana, igon, yun ni mo Lord ha. Yun ni Lord. Ikaw di ay, ikaw may unahon sa Ginoo. Kaya waka kita sa imuha. Ha? Muuyon ba mo mga igsoon? Nganong naaway, tungod kay anduha na isa? Ngayon din, dili, pastor. Ay, ako may giaway, pastor. Yang ano ni sukol man ka. Nganong ni baos man ka. Di ka mo nanduha lagi. Mana kung palitan, away. Di na ito paliton ba? Pero hilig kitag palit, eh. Hilig kitag palit. No? Gastador jud kay ta. Bisan na lang sa kanang mga lalis-lalis ba? Kusog kita mamalit og lalis. Mura biyag ikadato nimo. Mura ka ga-invest ba? Di kaya na to na. Ngano man, makapahukas na sa atong protection gikan sa Ginoo. Ang Ginoo nag-promise siya mga kaigsunan, bisa pa maglakaw ka through the valley of the shadow of death. Kuyaw na jud kay na. No? Ingon diri sa Bible, I will fear no evil. Kaya ang kuyog na to, ang atong shepherd. Na ang iyang pulong, na iyang rod and staff, mo-comfort na to. Verse 5, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Sabta mga igsoon, sa dihang mo, palit ka sa kanang gubot. Tanawag unsay may tabo, imtihan ka siyawa sa imong lamisa. Unsay may tabo, di ka kakaon, wa nay kaon. Imtihan ka. No, kay bisag napakay lutoon, di nakaganahan mo luto, di kaganahan mo kaon. Nya, nagyo literal yun. Hutdan ka sa igpalitay, wa na kay kapalit. Luyang kinabuhi. Nga naman, nipalit magkagubot. Paggubot ang imong utok, you cannot think what is right. Ang imong kanunay madesideran sa kinabuhi, always wrong. Kay pag nasuko ka, ang wrong mahimo siyang right. Di ba? Sayo pa nang manimaus ta, pero right na kay nasuko ka. You have the reason to do it. Nalain ka, and that is why ni-speak ka og kanang mga sharp nga mga words nga makapasakit. Nga naman, because you have the right kay nalain ka. Pero kung atog yun na siyang i-scrutinize mga igsoon, is it really right? What God said? Vengeance is mine, saith the Lord. Siya'y maningil. Dili kita. Sumo na magkabugat ang atong kinabuhi, mga kaigsunan. Pero tanawa sa buhaton sa Ginoo. Tungod kay naminaw man ka, do nagwalk ka sa shadow of death, kanang valley of the shadow of death, wa ka nag-retaliate, imo ra gipasagdan lang ang Ginoo mo nagkigbatok, mga kaigsunan, nagpa-comfort ka sa Ginoo. So giaway ka, ang imong tubag, peace gyapon, peace. Pero naamay ti. Dapat peace lang. Ay nagpun-e.
Diba? So, puros man peace ang imong tubag. So, ang buhaton si Ginoo, verse 5 dayon. Nakay kaaway, pero gipreparan kaniya mga kaigsunan, no? Og table in the presence of your enemy. So, ang imong countenance wala natandog kay ngano man. There is an anointing of oil sa imong ulo. Unya ang panalangin pag yun nimo mga kaigsunan, ang imong kinabuhi tanan-tanan inside and out, run it over. Amen. My cup, run it over. Unsaon na lang kung dili Ginoo may imuhang shepherd. Sukol ta oy. Labi na tagalapu-lapu ta, permita kadungog anak kada eleksyon, sukol. Di ba? Permita kadungog ba? O karon hapit na sa eleksyon, basig na po'y sukol mo tunga. Di ba? Di gyud ta mo sukol. Never gyud. Labi na katong ang imong suklan authority ayaw jud guba, guol, sakit ang kinabuhi mga kaigsunan. A lot of things may tabo, mawagtang, no? Ang eventually ana ang kalipay gyud nimo mawala gyud. Wat-an magkas panalangin. Di ba? Because you fight. Di gyud ta dapat mo fight. Pagkahuman na, gipakalma na sa Ginoo, gipakaon, mga kaigsunan, gi-anoint, wa kadot ang kaaway, malipayon gihapon. Verse 6, gitiwasan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tanawa, katong nipalit og kagubot, di makaabot simbahan oy. Kaya nga naman, ang gigukod nila, kaaway man. Unya, ila pong gigukod po, ugkuhan, baus. Nagginukdanay sila. Di kaabot simbahan. Di ba? Pero ang tao, nga gi-shepherd sa Ginoo mga kaigsunan. Wala ni palit sa kagubot. Gipakalma ra sa Ginoo. Gi-comfort sa Ginoo. Gipakaon sa Ginoo. Giandaman mga kaigsunan sa Ginoo. Pagkahuman, gipanalanginan pagyud ni goodness ug ni mercy. Mo na, unsa pa may buhaton nimo? Let's go to church. Let's go to church. Tanawa. Basta mga adlaw nga para nila dili importante para sa Ginoo, wala sa simbahan. Kinsa may lang kuyog, kung dili si goodness ug si mercy, kinsa kay ilang kuyog? Ha? Kinsa kay kuyog nila, di man si goodness ug si mercy. Wa man sila sunda. Mo na problema. So, ang difference, your shepherd. Who shepherd you? Who shepherd you? So, naon yun na ninyo every day, Lord, please, shepherd me today. Shepherd me today. Nindot ka na, mo na unod sa imong mga pag-ampo everyday ba? Lord, giyahi ko. Para, una, dunay provision and abundance. Dunay peace and restoration. And dunay protection and assurance. Kanang assurance diha, ikaw nagigugukod all the days of your life. Di ba? O niya, imo siya i-assured ang imong kaugalingon, I will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us the message that we need. I pray, dear God, that you will bless each and everyone's heart tonight. And allow us, O Lord, nga dili mi magpa-shepherd og lain. Especially, Lord, sa kanang social media. Daghan na kaayo mga alternative nga ni shepherd sa mga batanon karon. Tuguti, Lord, nga ikaw gyud ang mo shepherd, mabata man, mabatanon, maidaran. Tuguti, Lord, nga ikaw gyud ang ilang ipa-shepherd sa ilang kinabuhi.
Salamat kayo, Amahan, sa imuha nga paghatag sa imong bugtong anak, nga naghatag yun sa iyang kinabuhi para kami makaangkon sa kaluwasan. Ug karon gipapuy-an nimo ang among kinabuhi sa balang Espiritu. Thank you so much, O God, for doing that for us. And I pray that you will help us to abide in the guidance and in the leading of the Holy Spirit sa among kinabuhi, Lord. Help us not to go ahead, but help us to go with the guidance of the Holy Spirit, Lord. Nga dapat digyon mi mag-una-una. Thank you, Lord, for the invitation also tonight. I pray that you will bless your people, dear Father, to come to the altar tonight aron sa pagpasalamat sa kanindot sa imong gipromise namo, Lord. Help us, shepherd us, and I pray, dear God, that this will give glory and honor to your name tonight. In Jesus' name, amen. Amen.